Dahil ang sabi niya sa akin, nagbago na raw sila ng protocol, wala na daw coding, so anytime o anong araw pwede kami bumalik dun sa SSS. Pinakita ko sa kanya yung waiver, ang sabi niya is okay daw yun. Yung pala, hindi na pala yung yun ang form, nagbago na pala sila ng form. So ito na yung bagong form nila. Ayan o. Oo. So nirelease tong form na tong waiver claim of funeral expenses is ng March 2024. Hi sis, welcome back to our channel. Ang inyong kasis, Gwen Angel. Ayan, naka-smile na ako ngayon mga kasis. Dahil ang ating funeral assistant na matagal na natin nilalakad, simula ng January pa, ngayon po ay May na, naaprubahan na po. Ayan. O, kaya sasaya ko na ngayon dahil nakailang beses tayong bumalik sa SSS. Nag-process ako is January 28. February, bumalik ulit ako sa SS kasi hindi nga nila ako ng waiver, ng funeral benefits. O, so, ginawan po natin yan ng unang video. Ayan. So, marami pong nanood dun sa una kong video. Maraming mga, sabi nila, marami daw hinihinging requirements sa SSS. And then, pagdating mo doon, hindi naman pala kailangan. Tapos, maraming beses din po ako na-regret, na rejected yung lahat ng mga pinapasok kong requirements. Although, may tumutulong naman po sa akin. Shoutout sa'yo sa aking pinsan na si Danica Alcantara sa family niya. Shoutout sa inyo po. Dahil sila po yung tumutulong sa akin habang pinaprocess natin yung ating funeral assistance sa online. Oo, sobrang pahirap talaga mga kasis. Doon sa mga sinisend natin sa kanila, kailangan ng mga sino yung namatay, yung SSS number niya, death certificate, kung may asawa man siya o kasal siya, marriage contract, and then, syempre, dahil ako po yung nagbayad, so kailangan ko ng mukha ko, then, bank account na isinend ko rin sa kanila kung saan ipapadala yung funeral benefits, and then, aking aso, and then, so yun, dun sa bangko, wala na naging problema, okay naman na, kaya lang dun sa pinapasa natin sa SSS, marami po talaga silang hinihingi, so humingi po sila ng waiver, nag-send po tayo ng waiver, and then nakalagay doon hiningan nila ako ng funeral benefits, so bumalik uli ako dun sa SSS branch na malapit dito sa akin ng February, ng March, ng April. Talagang hindi tayo ganun kabisi pero dahil gusto natin maayos yung nilalakad natin sa funeral, kung meron nga ba tayong makukuha o wala. So, yun, pagdating ng April, bumalik ako doon twice. Na-experience ko yung may coding. Kung last digit ng S number mo o ng member ay 4, babalik kami ng every Tuesday. Every Tuesday kami bumabalik doon. So, sa loob ng isang buwan, hindi lang 2 beses, 3 beses ko bumabalik doon. Pero yung April, bumalik ako doon, hiningan daw ako ng waiver. And then, benefits, funeral benefits. Sabi ko dun sa information, ano po ba yung importante sa dalawa? Yung waiver po ba o itong benefits? Ang sabi niya, wala daw silang hinihinging ganon. Mamang posibleng wala. Ini-email niyo po sa amin na kailangan niyo ng waiver. And then, hindi lang yung mga kasisa, naka-notarize pa siya. So, magbabayad pa tayo sa abogado. How about yung funeral benefits, hindi ako nagpa-notarize. Kasi para malaman ko kung kailangan ba talaga siya o hindi. Before end of the month ng April, nag-process ulit kami by online, na-reject uli yun. Kasi ang nangyari niyan kung ngayong araw ako nag-process sa online, marireceive ko yung email from SSS is mga 2 to 3 days. Siyempre, minsan ayoko na rin buksan yung email kasi laging nare-receive ko is rejected. So, that time, minessage ko yung pinsan ko na rejected uli. So, sabi niya, hindi niya na alam kung anong gagawin o hindi na namin alam kung anong panggagawin kasi may hindi silang documents, na halos lahat naman ng documents na meron ako, halos lahat ng PSA, so pinisend ko naman sa online.
So that time, nung nakusap kami ng pinsan ko, ng madaling araw, yung pala, naghanap na siya ng bagong form. Na that time, ng April, na pumalik ako ng SSS, sabi niya, okay lang daw yung waiver na meron ako. Okay lang daw na nakapangalan dun ako, kasi ako yung nagbayad. Tapos si mother, kasi siya yung spouse. So yung pala, hindi yung mga kasis. Dahil ang sabi niya sa akin, nagbago na raw sila ng protocol, wala na daw coding, so anytime o anong araw pwede kami bumalik dun sa SSS. Pinakita ko sa kanya yung waiver, ang sabi niya is okay daw yun. Yung pala, hindi na pala yung yun ang form. Nagbago na pala sila ng form. So, ito na yung bagong form nila. Ayan, oh. Oo. So, nirelease tong form na tong waiver claim of funeral expenses is ng March 2024. So, sabi ng pinsan ko, sana pumasok na kami sa online. Sana naging okay na. So, that time, nang print niya to, ng araw na yon is Saturday, and then merong notary dito sa lugar namin, so walking distance lang naman. Nung araw din ng Saturday na yon, nagpa-notary kagad ako. So, di ko na siya ipapakita sa inyo, pero ito na yung bagong form nila. Ayan. Then, mga kasi sa 350 po ang bayad sa notarize. And then, ang nakausap ko yung nag-notarize ditong aking form, ang sabi niya, marami daw talagang hinihingi yung SSS. Ibig sabihin, hindi lang ako yung naglalakad. So, although marami din. Kasi marami din siya na-encounter, and then marami din nagpapasa sa kanya ng ganito, o hindi nagpapanotarize sa kanya ng ganito. Bakit hindi na lang daw sabihin ng SSS na, wag na namin lakarin. Kasi parang, ang sabi niya, habang tumatagal, habang marami silang hinihingi, yung mga member o yung family ng na-deceased para tamarin. So kami, hindi namin kailangan tamarin kasi hindi po kami ganun kabisi. So every week, inaayos talaga namin to, nag-check kami sa online. So ito, yung binigay ko na yung bagong funeral expenses form, sabi namin ng pinsan ko, sana ito na yun, kasi ito na yung bagong form nila. So ayan. So, nagpa-notarize tayo. Bagong-bago pa. Ayan. Nang May lang po. Ayan, May 4. Ayan. So, pagka-notarize ko, ng bandang hapon, after lunch, nag-online na kami. Sabi namin dalawang magpinsan, sana tumuloy-tuloy na. Sana maging okay na. Kasi naka-notary na to mga kasis. Ayan. Katatak na. So, yun na nga mga kasis. Kaya ang sesaya ko. Kasi habang sinet ko to sa kanya, is Saturday yon, Monday, nang sinet ko ng morning, is wala. Pagdating ng lunch, parang bandang after lunch, yan, sinet ko ulit sa email. So, nakatanggap na. Na-approve na po, so ipa-flash ko po dito. Ayan. So, tuntua ako. Kasi sa tagal namin nilakad, mahigit 4 na buwan o 5 buwan namin prinasis tong funeral assistant na to. Ngayon lang talaga siya na-aprubahan. Pero mga kasi hindi ko pa po nakukuha. Na-aprubahan pa lang. Pero yun po ay direct na sa account ko. Kasi kailangan talaga meron kang access sa bangko. Kasi yun yung po ang pinasa ko kung saan bangko meron ako. So yun na nga mga kasis. Salamat. Na-process na rin yung ating funeral assistant, na-approve na ni SSS. Ayan. So, meron pa po tayong nilalakad. So, tapos na tayo sa funeral assistant. Meron pa po tayong death claim at saka pension. Yung pension po is para kay nanay, pension niya po yun. So, yun po yung bagong kabanata na nilalakad namin sa SSS. Pero hindi lang yung mga kasis. Kahapon lang, prinases ko na kagad yung death claim. So, gagawin po natin ng panibagong video yung ating death claim. Kasi po, marami po naging problema doon. Kasama ko si mother, ina-interview siya, and then marami po talagang kaganapan na nangyari doon sa kanyang death claim. Pero magagawa naman daw po ng paraan. So, kailangan namin uli mag-request sa PSA. So, meron siyang in-circle doon sa bago naming form sa death claim. So, yun daw po ang kailangan namin i-process para malaman namin. So, yung kay tatay at saka yung kay nanay. So, gagawin po natin yun ng bagong kabanata sa ating video. So, yun na mga kasis, maraming salamat. Ayan. So, maraming salamat din sa mga nanonood ng video ko doon regarding sa ating update sa SSS. Pero ngayon mga kasis, na-aprobahan na po. Papasok na lang po sa bangko. And then, alam ko na rin naman din kung magkano din yung marireceive ko sa
sa funeral assistant. So, yun lang mga kasis. Maraming salamat. So, don't forget to like and subscribe.